Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to. Isa pong TikTok user ang naharap sa asunto dahil po sa pag-upload ng video ng isang bata nang walang paalam galing sa kanyang mga magulang. Ito pong isang nanay ay nalawagan po sa social media para hanapin kung nasaan itong TikTok user na ito, na ang ginawa ay nagpost ng video featuring her 4-year-old son. Doon kasi sa viral video, etong netizen, nakilala na ito, ang pangalan nito Nico Meneses, ay nandoon po sa isang playground. At nagbibideo siya doon sa playground. Binibidyohan niya yung anak niya naglalaro. So nung lumapit yung anak niya, binigyan niya ng ice cream. May hawak na ice cream itong tulonggis na to. So lumapit yung anak niya, so binigyan niya ng ice cream. Tapos merong isang 4-year-old na bata na lumapit dito kay Tulonggis, kay Nico Meneses. At siguro umaasa siya na bibigyan siya ng kahit konti lang, no? Kahit isang kagat lang. Mahirap talaga kapag umasa no? Nasasaktan lang. So yan, anong nangyari? Eto nga Tulonggis na ito, si Nico Meneses, ang kanyang naging sagot dun sa bata, uy, di naman kita anak, gusto mo rin? Tapos medyo tumango yung bata. Sabi na itong ni Nico Meneses, pabili ka sa mama mo. So, eto mga kababayan, ito yung video na napakaikli, 13 seconds, mamaya panoorin natin. Nag-viral po ito. At galit na galit itong kanyang nanay, yung nanay ng 4-year-old na bata, dito sa uploader, dito kay Nico Meneses, na ngayon ay pinaghahanap na. O dahil pinost na yung video ng bata nang walang paalam. At ayon sa nanay, itong bata ay nabully. At as of press time, itong ang video ay sobrang laki na, 8 million views na. At yung mga reaksyon ng mga netizens ay halo-halo, mekos-mekos na. May natatawa, may nagagalit, meron na mga nangangaral. Magagaling talaga mga Pilipino, alam niyo. Iba-iba yung mga naging reactions dito sa video ito. So ito panoorin natin para mas lalo nyong maintindihan kung bakit nagalit yung nanay at kung saan nagmula yung mga reaksyon ng mga magagaling nating mga kapwa Pilipinong mga netizen. Ice cream. Uy, hindi naman kita anak Gusto mo rin? Pabili ka sa mama mo. Yun. So yun po yung yung video na naging viral. At ito babasahin ko lang po yung ibang mga komento rito bago natin talakayin yung yung galit ng nanay. Kasi ito mga kababayan, yung ibang mga komento ng mga netizen dito sa nangyari, tama lang, di binigyan yung bata kasi baka mamaya bawal. Pero sana yung maayos na pagsasabi sa bata, hindi yung parang ipinahiya yung bata. Actually, hindi parang pinahiya talaga. Pinahiya talaga nitong Tulonggis na Nico Meneses yung bata. Hindi pa ba pagpapahiya yun? Hindi yung parang pinahiya talaga yung bata. O hindi maayos yung pagkakasabi ni kuya. Pero dapat yung magulang din, turuan niya yung anak na wag basta-basta makikikain o hihingi sa di kilala for safety reason. Meron na mga katukwiran. Etong isang netizen, na tama naman, di ba dapat turuan na yung mga anak natin na hindi basta-basta lalapit sa strangers. At yun naman ay para sa safety reason. So iba naman yung pananaw nito. Sabi naman ng iba, sana binilan na lang niya. Diyos ko, kamura-mura lang ng ice cream. Ito pa, sabi, sana sinabihan na lang niya na wag na kasi may laway na to.
So iba-iba eh, iba-iba yung reaction ng mga kababayan natin, iba nakakatawa. Yung iba nagmamagaling. Yung iba kasi hindi nila naintindihan yung ano yung kung bakit dapat tayo magalit dun sa nangyari. Actually ako nung napanood ko yung video, syempre nakakasama ng loob lalong-lalo na kung anak mo yung nasabihan ng ganon. 'Di ba? Kung kamag-anak mo yung nagsabi, okay lang eh kasi halatang biro lang pero unang-una hindi mo naman kilala yung bata. Ba't sasabihan mo ng ganon? Sabi tuloy ng nanay, parang binuli mo na yung bata. Oh. Kasi may ibang comment dito, nagagalit pa doon sa nanay. Bakit daw pinabayaan yung anak niya eh? Ewan ko dito. Iba-iba talaga ang capacity to do work. Iba-iba talaga yung kapasidad ng pag-iisip eh. Sabi dito, dami di nakagets. Sana in-approach na lang ang bata ng maayos. At ng worst pa, pinagpesa ng bata sa comment kasama si creator. O pinapalala daw yung yung nangyari. Actually, ito mga kababayan, huwag na natin basahin yung ibang komento kasi iba kasi hindi naintindihan yung issue. Ganito kasi yan mga kababayan. Ako naintindihan ko yung nanay kasi unang-una. Okay lang yung okay lang yung sabihan niya yung bata na okay lang yung pwede palampasin yun. Ang problema kasi, in-upload niya sa social media. Marami nakakita. Syempre, kawawa naman yung bata. Baka kung ano-ano sabihin ng ibang mga tao sa bata. O, tingnan nyo ngayon, nakakabasa tayo ng mga comment na sinasabihin yung bata. Dapat di lumalapit yung mga bata sa strangers. Dapat hindi humihingi yung mga bata ng kung ano-anong candy, ice cream, o kahit anong bagay sa hindi nila kilala. But ito, di ba? Yun yung epekto ngayon nung pagkaka-upload ni Nico Meneses itong tulonggis na ito diyan sa video na yan. Siguro, hindi ko alam kung anong isip na itong tulonggis na to, ba't niya in-upload. Siguro gusto niya talagang mapahiya yung bata o kaya naman natutuwa siya sa ginawa niya. Di ba? Siguro natutuwa siya sa pinaggagawa niya. Kaya naman in-upload na itong Nico Meneses yung video. Ang di niya alam, mayroong kaso. May kaso yung ginawa niya. Kasi minor. Bata yon, 4 years old. Hindi ka dapat nag-upload ng video ng mga bata sa social media. Kaya nga sa YouTube mahigpit sila sa mga bata eh. Kapag ang bata, in-upload mo sa YouTube, walang comment yan, tinatanggal lang YouTube ang comment. Kasi ayaw na ayaw nilang mabubuli yung mga bata. Pero itong tulonggis na ito in-upload. Kaya tama lang yung yung gustong mangyari nung nanay na makakasuhan na itong TikToker kasi nga nabuli yung bata. At hindi dapat talaga ina-upload yung video nang walang paalam sa magulang. Kahit hindi bata kahit sino Hindi ka basta-basta pwede mag-upload ng video nang walang consent dun sa binibidyohan mo. Pwera lang kung may mga witness ka ng isang krimen o witness ka ng mga ganitong pangyayari na kinakailangan mo talagang kunan para makabigay solusyon sa isang pangyayari o sa isang krimen. Okay yun, pero yung gagawin mong katatawanan, ayun yun ang problema. Kaya tama lang na na kasuhan nitong nanay, itong TikToker na ito. Kaya itong si Nico Meneses, kung nasaan ka man, magpakita ka na. Hinahanap ka na ng otoridad. Napapaligiran ka na namin. So yan mga kababayan, ito napakaikling video na ginawang katatawanan nito ni Nico Meneses. Hindi niya alam, ito pwedeng magbago buhay niya todits. Kung dati nakakabili pa siya ng ice cream, baka ngayon hindi na. Kasi kailangan niya nang maghanap ng pampiyansa o panghanap ng ng abogado para labanan yung asunto laban sa kanya.
'Di ba? So ngayon wala ka ng pambiling ice cream. 'Di ba? Sabi nga nung iba, kung bumili ka na lang ng ice cream tapos binidyo mo, o di malamang sikat ka pa ngayon, o. 'Di ba? Sabihin ang bait-bait mo. Pero ang totoo, tulongges ka. Oh, so yan mga kababayan yung yung update dito sa sa nangyari dito sa isang TikToker. Sira TikToker na TikToker na ginawa ba naman ay nagpost ng video ng isang bata, 4 years old na bata, nang walang consent galing sa magulang. At ang matindi pa nito, hindi positibo yung dating dun sa bata. Lumalabas pa, pinagtawanan nila yung bata. At nako, katakot-takot na komento ang inabot ng bata. So yan mga kababayan, abangan natin yung update dito kung ano mangyayari. At kung magpapakita ba itong si Nico Meneses, at malamang nito, baka bukas makita natin to humihingi na ng tawad. Baka malamang umiiyak na to at humihingi ng tawad dito sa nanay. So, yun lang po mga kababayan. Tutok-tutok lang sa Batang Maynila Toys Update. Ingat po tayong lahat. God bless.